Tubig, inumin at pagkain ang pangunahing problema ng mga biktima ng lindol sa Negros Oriental. Ang mga residente umaasa sa relief goods na ipadadala ng lokal na pamahalaan at iba't ibang grupo. Mula naman sa bayan ng Tayasa sa Negros Oriental, nakatutok live si Gigi Manicad. Gigi! Tita Mel, naririto po tayo ngayon sa bayan ng Tayasan. Ito po yung itinuturong epicenter ng FIVOC sa naganap na lindol kahapon, 6.9 magnitude. At sa likuran ko lamang po ay makikita nyo yung bahay kung paano po ito pinadapa nitong lindol na ito. At ito po ay katabi lamang itong strukturang ito na talaga naman nung parang naging nagkagutay-gutay sa itsura pa lamang nitong bahay na ito. Ito'y naninirahan dito yung ilang pamilya, pero dahil sa pangyaring ito ay kinailangan nilang lumikas sa kabilang kalsada. Pero kanina ang mahirap dito ay medyo umuulan, kaya yun ang problema ng mga residente dahil natatakot silang bumalik sa kanilang mga tahanan at pag umuulan yun nga ang problema. Kanina rin po ay meron kaming naranasan na bagyang pagyanig. Hindi ito tumagal ng 1 segundo, pero ramdam na parang may dumaan na malaking truck dito sa aming lugar. Kaya takot na takot yung mga residente dito sa kabila ng sinasabi ng FIVOC na maaring hindi na at sana hindi na po masundan ng mas malakas na lindol pa yung nangyari kahapon. Bagamat yung mga aftershocks na nararanasan ay tatagal ng ilang araw o maaring abutin pa ng ilang linggo. At kanina nga po nakausap natin yung mga may 30 pamilya dito sa Tayasa na pansamantalang nanunuluyan sa kanilang plaza at umaapila naman ng tulong para sa kanilang pagkain at malinis na tubig inumin. Narito po ang aking report. Pagpasok pa lang ng bayan ng Tayasan sa Negros Oriental kung saan malapit ang epicenter ng lindol, kitang-kita ng pinsala na idinulot ng 6.9 magnitude na lindol na naganap kahapon. Mga malalaking bitak ang iniwang bakas sa kalsada. Ang mga restaurant sa gilid ng daan, nagiba. May mga bahay na pinadapa. Maging ang simbahan, hindi nakaligtas at nasira. Matinding takot ang idinulot sa mga residente ng lindol. Kaya pansamantala muna nilang iniwan ang kanilang mga bahay sa takot na madaganan lalo pat simula kahapon hanggang ngayon ay mayat-maya ang mga aftershocks. Sa plaza ng Tayasan, pansamantalang naglalagi ngayon na may 30 pamilya na nakatira malapit sa mga baybaying barangay. Naguba yung bahay niyo? Ang kitchen na collapse. Also our kanabang dining room. Nakuan siya. Dito muna kayo. Ang hollow blocks na ana no, na-collapse dahil ang among table na broken ang glasses. The glasses are all broken. Takot po kayo na bumalik pa? Maraming nasira na bahay. Lumikas daw sila kahapon nang ilabas ang warning ng posibleng tsunami. At bagamat kinansela na ang warning ng FIVOC, minabuti raw ng mga residenteng mamalagi muna sa plaza dahil sa takot. Si Mang Gerardo sariwa pa sa kanyang isip ang nasaksiyang kakaibang galaw ng dagat kahapon. Nanonood ako ng TV, ikalit lang ng lumindol ng malakas, napalong, na patay bang TV, na brown out. Tapos lumakas ang tubig. Ang tubig umiikot, parang bumubula. Diyan ako sa tabi kami ng dagat, nang nakatira kami. Tapos bigla lang nawala. Ang dagat patungo na doon malayo. Na makikita mo na doon ng buhangin na hindi na pinupuntahan, pero ang lakas talaga. Tapos mamaya-maya bumalik. Pero mahina. Tapos pag bigla siyang sumandal, higo ako. Natamaan ako ng tubig. Kaya baba man ko sa bahay ko, hanggang dito ang tubig. Ang iba namang residente sa bundok daw nagpuntahan dahil sa takot sa tsunami. Dahil sa trahedya, saradong lahat ng tindahan sa buong Tayasan. Kaya problema ngayon na kawalan ng maiinom na malinis sa tubig at mabibiling pagkain sa lugar. Umaasa ang mga residente sa relief goods na ipadadala ng lokal na pamahalaan at mga pribadong mamamayan na magmamagandang loob. Wala kami dito mainom. Mayroon man mineral water, wala ka naman mabibilan. Siyempre, brown out, walang kuryente.
Pagkain, damit man minsan diyan, kung may pusong man silang mababait, masuportaran kami dito. Tita Mel, sa description ng mga residente rito ay tila ba dinidribble yung kanilang pakiramdam habang lumilindol kahapon sa halip na pagyanig na sideways ay parang umaalon yung kanilang pakiramdam at bunga nga niyan makikita nyo dito sa aming pwesto itong mga bitak sa lupa na nilikha niyan at itong gilid ng highway ay nagkaroon ng puwang mula dito sa lupang dati niyang kadikit. Kaya ito lamang yung isa o ilan sa mga sample na makikita nyo rito, lalo na doon sa mga nadaanan namin, yung mga tulay, may umangat, may lupang bahagi na lumubog, may mga chapel na pinabagsak. Ganito katindi ang pinsalang idinulot ng lindol na ito kahapon. Tita Mel? Jiggy, pero yung areang yan, pwedeng maabot. Maari po itong maabot ng relief goods, bagamat yung mga truck hindi nila pinapadaan doon sa mga tulay, maari namang i-transport o ilipat doon sa mga maliliit na van o di kaya jeep na pampasero yung mga relief goods na ipapaabot dito. Partikular dito sa bayan ng Tayasan dahil pwede namang may mga parang mga side street na inikutan para makaiwas sa tulay, pero pagdating doon sa tulay pwedeng mano-mano na ilipat at malapit lamang yung paglalakaran kung sakaling maglalakad yung mga magdadala ng relief goods patawid doon sa sasakyan na mag-aabang sa kabila ng tulay. Tamel? Makikipag-ugnayan kami sa iyo, Jiggy Manikad, kaugnay ng ating mga relief operations. Maraming salamat sa iyo, Jiggy, ha? Papagaling naman sa ospital sa Dumaguete ang iba pang nasaktan dahil sa lindol kahapon. Ikinuwento ng ilang nakaligtas ang malabangungot nilang karanasan. Nakatutok si GMA News stringer Vic Camion. Komato sa ngayon ang 18 taong gulang na si Junald Herodias nang lumindol kahapon ng tanghali. Nadaganan si Junald ng malaking bato na gumulong mula sa bundok sa kanilang barangay sa Talamban sa bayan ng Himalalod. Kasama ni Junald na nadaganan ng malaking bato ang kanyang ina na agad na namatay. Si Junald naman nagtamo ng matinding tama sa ulo. Si Aling Miminda naman, 52 anyos at janitress sa Kidiville Learning Center sa bayan pa rin ng Himalalod. Naglilinis daw sa likod ng eskwelahan nang mangyari ang lindol. Natrap daw si Aling Miminda nang gumuho ang isang bahagi ng paralan. Tinamaan siya sa ulo at mukha. Wala noon po. Siya yun? O siya yung usa. Wala din siya kagawas dayon? Wala siya kagawas dayon. Kadito man siya sa Luis sa eskwelahan. Natrap man siya dito. O niya ang nakasama ani niya murag kaning wall gani sa eskwelahan o uban pang mga kahoy. Palabas na ng paralan ng binatilyong si Steven Vidal sa San Jose, La Libertad ng Lumindol. Bigla raw bumagsak ang pader ng paralan at nadaganan si Steven. Sabi ng mga doktor na tumingin sa kanya, kailangang operahan ang buto sa hita na na-dislocate. Nadaganan naman ng pader ng kanilang bahay ang maglolang sina Irene at Natividad ng Lumindol habang nananghalian sila sa bayan pa rin ng Tayasan. Kailangan di daw operahan ang maglula sa hita at balakang. Paggawas ng sa balay. Sus paggawas ng sa balay mga gikan sa among pultahan mga duha ka dupa. Ito manamo na dapog ang kahoy ug katong mga simento alubla. Gumuho rin daw agad ang bahay ni Mang Eusebio ng Lumindol kahapon. Nasa bahay si Mang Eusebio sa barangay Matuog, Tayasan nang bumagsak sa kanya ang konkretong pader ng bahay niya. Ako na lang siya nakita na wala na siya naglihok. Yung mga haloblak na sa iyang pikas kilid. Nabagsakan din ng gumuhong bahay sa barangay Atabay, Ayungon si Mang Rodrigo Fuertes ng Lumindol kahapon. Nagtamo ito ng mga sugat sa katawan. Masakit man ang nangyari sa kanila. Laking pasalamat daw ng mga nasugatan na nakaligtas sila. At hiling nila ngayon, bukod sa mabilis na pagaling, hindi na nila muling maranasan ang pangungot ng lindol. Mula dito sa Dumaguete City, Vic Camion, GMA News. Kahit agad na binawi ang tsunami warning kahapon ng hapon, marami pa rin taga Cebuan nagpalipas na magdamag sa matataas na lugar. Hindi pa raw kasi napapawi ang kanilang takot at mas mainam na raw yung makasiguro. Nakatutok live si Vic Serna ng GMA Cebu. Vic! Mel, nanatili pa sa matataas na lugar ang ilang mga Cebuano mula kahapon.
nang yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Kabisayaan. Natatakot pa rin daw sila sa banta ng tsunami kahit pa binawi na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang ilabas nitong tsunami alert. Ganito ang takot na naramdaman ng mga nilindol kahapon ng malamang bukod sa pagyanig, posibleng tumama ang tsunami sa kanilang lugar. Kahapon pa tinanggal ang tsunami alert, pero ang ilan sa may 800 pamilya mula sa barangay Hapitan sa Parili, Cebu na lumikas at nagpalipas ng gabi sa mas mataas na lugar. Hindi pa napapawi ang takot. Sunod-sunod pa rin kasi ang malakas na pagyanig. Kaya kanya-kanya silang gawa ng kanilang tent. Bit-bit ang kanilang mga gamit. Ang iba, bit-bit pa ang kanilang mga imahe ng Santo Niño at Mama Mary. Ayon sa mga residente, gusto raw nilang makasigurado na ligtas sila. Blok lagi mi kay basig mo dako niya ang dagat ba. Ya, mo na nga niabot mi din dapita. May diri ba safety layo dito sa amoa. Sa Cebu City, mahigit 500 katao ang nagpalipas ng gabi sa sports complex ng Barangay Busay matapos mag-evacuate mula sa lulan areas tulad ng Mandaue City at Minganilla pasado alas 9 kagabi. Ang pamilya Kaumiran, sakay ng multicab, umakyat ng Barangay Busay para lumikas. Marami ang gustong makasiguro na ligtas sila at pamilya nila. Bahala na to katong mga butang ug kung say may tabo basta kay kami diri ang among kinabuhi safety. For safety lang sa bagay. Kano sa mga tamulihok kanana. Kanya-kanya silang pwesto, ang iba sa tabi ng daan at ang iba malapit sa kapilya ng Sitio Lower Busay, pansamantalang nagpalipas na gabi. Tiniyak naman ng mga barangay at city official na tulungan ang mga evacuees. Nagsilbi ding evacuation site kagabi ang Barangay Guadalupe. Kaninang umaga, nagsiuwian na rin ang mga residente. Kinansila ngayong araw ang mga klase sa mga paralan dito sa Cebu. Nagsagawa rin ng inspeksyon ang Cebu City Engineering Office at DepEd upang matiyak ang kaligtasan ng mga school building. Mel? Maraming salamat sa iyo, Vic Serna.